Okay, magandang hapon. Nakailang araw tayo sa delayed. Pero ito po yung September 8, 2023 daily episode 1705, 1706, and 1707. Naputol ho yung live ko kagabi dahil na low bat po yung cellphone ko. Hindi ko ho na malayan na palobat na habang nag-uusap kami sa live, and then at the same time kasi hindi ko rin ma-insert yung tawag nito, yung charger, kasi kung saan naka-hook yung lapel, kaya hindi ako makagalaw-galaw. Kaya nung namatay, pero ano lang naman yun 5 minutes bago mag alas 10. So, carry na rin, okay? So, this is September 8, Friday. Card. First card, nobility. The second card, visionary. And then the third card, white stag protector. Kung napapansin ninyo, yung puno at yung pangalawa is may sungay. So, yung una is yung nobility. Dito sinasabi na kailangan mong i-celebrate or pasalamatan lahat ng accomplishment. Mapagaano man ito kalaki, kaliit, or whatever form it may be in a form of money, in a form of healing or whatever, pero kailangan marunong kang magpasalamat at kailangan mong i-celebrate ito. Dito naman sa giraffe, which is the vision, kailangan mong, ito yung mga panahon na nalulug mo kayo, lalong-lalo na sa mga tao na sa love story, no? Nagkaroon ng iniwan na umaasa pa na babalikan sila, or mabubuo pa yung pamilya nila, matatagpuan at makikita pa nila magulang nila, mga anak nila, or magkakaroon pa sila ng kapatawaran, no? Pero sinasabi kasi ni universe dito, ito yung huli, which is the protector. Kailangan mo magkaroon ng protection sa sarili mo, sa spiritual, 'di ba? Kasi kalimitan, yung iniisip natin kapag sinabing protection, ito yung bilang magulang po, proteksyonan mo anak mo, no? Bilang asawa or bilang kapatid. Ganun ka, kung paano mo man igawin yung protection na yon, so ginagawa mo. Pero yung nakakaligtaan ng karamihan is yung proteksyonan yung kaluluwa mo. Sarili mo, spiritual mo na side, kasi kung hindi ka kayang gantihan ng tao ng harap-harapan, pwede kang ibarang, isumpa, gayumahin, kulamin, no? May mga ganun eh. So, wala kang magagawa dahil mas malakas ang hatak ni universe, mas malakas ang enerhiya ng mga espiritu. Dahil hindi mo sila nakikita pero kayo nakikita nila. At kapag sila ay gumamit ng mga medium katulad namin, talagang tatablan kayo. So, kung magkakaroon man kayo ng panahon for a full private reading, kailangan gawin nyo sa lalong madaling panahon. Lalong-lalo na ngayon, patapos na yung ghost month. So, ibig sabihin, kapag patapos na yung ghost month, mas nakakatakot. Dahil, kapag yung kalaban nyo, pinaritual kayo nung umpisa ng ghost month, ibig sabihin, posible na yung iba matutuluyan sa katapusan ng ghost month. Yung iba naman, mamalasin, maaksidente, biglang mawalan ng trabaho, hindi makapasa sa pag-aaral. Yung iba naman, lahat ng klase ng kasamaan or kamalasan na pwede nilang i-manifest laban sa'yo. So, kung ikaw, hindi ka makikinig sa mga sinasabi sa'yo, or lalong-lalo na sa live ko, tapos yun yung nakikita kong baraha, yun yung sinasabi ko sa inyo. Tapos, pagdating sa punto na magme-message kayo, tapos mag-PM kayo at i-discuss ko sa inyo yun, kung ano yung nangyayari sa barahan ninyo. At hindi nyo ito pagtutuunan or hindi nyo ipa-priority. So, darating talaga kayo sa punto na sa bandang huli, marirealize nyo, sana kung pinakinggan nyo ako, di sana naiwasan yung ganito, naiwasan yung ganon. Kasi, mas nakakapagod at mas nakakapanghinayang yung aasa ka, gagastos ka, maglalaan ka ng panahon, tawag doon, damdamin, yung mga hopeless na mga dahilan sa buhay. Pero sa totoong buhay, hindi ka na mahalaga sa taong nang iwan sa'yo. Kung mahalaga ka man siguro bilang
bilang anak or bilang magulang or bilang asawa noon, pero hindi na kasing bigat or kasing timbang sa kasalukuyan. Kasi may mga tao din na kapag nakalagpas na, yung taong nakarecover na, natapos na yung sa healing process niya, gumagaan yung buhay niya. No? Tapos, nagkakaroon siya ng pagkakataon na mahalin yung sarili niya, ibangon yung sarili niya, tapos, protektahan na niya yung sarili niya na sa susunod, kapag nagkaroon ulit ako ng isang relasyon, or ng isang negosyo, or kukuha ulit ako ng isang kurso, alam ko na yung gagawin ko na para maiwasan ko yung mga sakit at yung mga panghihinayang at pagsasayang ng pera. Kasi ganun yun eh, kung nagnenegosyo ka tapos hindi mo alam kung uunlad ba, matatalo ba or whatever, 'di ba? Ganun din sa pag-ibig, hindi mo rin alam kung saan ka susugal. So kailangan magkaroon ka ng protection spell sa sarili mo, magkaroon ka ng cleansing para kahit papaano, kahit gaano ka kabisi, darating sa punto na kung meron mang taong aatake sa spiritual mo na aspeto sa buhay, magbabounce lang kasi protektado ka eh. So, parang stress din siya na kapag hindi mo talaga kinaya, lalagnatin, tatrangkasuhin ka, natural yun. Kasi katawan natin eh. Pag inatake ka ng mental stress, napakapagod nun. Hindi pa kasama yung papasok ka, no, sa trabaho, ang dami pang sinasabi ng boss mo, no, ang daming request ng mga manager mo, etc., etc. Tapos sasabayan pa na kakapusin ka sa baon, allowance mo, pamasahe mo. Pagdating sa bahay, ando doon pa yung landlady, naniningil ng renta, ando doon yung bill na kadikit sa bill ng ilaw, bill ng tubig. And may mga ganun, yung bill ng school, need ng mga bata, no? Allowance ng mga bata. Ito yung mga basic na expenses sa buhay natin na nawiwindang yung focus natin, nasisira diskarte natin, nasisira araw natin. Ito rin yung mga dahilan kung bakit yung mga mag-asawa naghihiwalay. No? Sasabihin natin na naghihiwalay sila dahil sa third party. Hindi. Huwag kayong maniwala na lahat ng naghiwalay ay dahil sa third party. Hindi totoo yan. Yung iba naghiwalay dahil sa pera. Yung iba naghiwalay dahil sa mga biyenan, in-laws. Yung iba naghiwalay dahil sa kahirapan. Yung iba naghiwalay dahil hindi naman talaga nila mahal ang isa't isa. Kundi ikinasal sila dahil gusto ng magulang nila. Yun yung patakaran ng lahi nila, o di ba? So bigyan niyo ng hustisya yung pagkakataon na yung dahilan na gusto kang hiwalayan. Huwag agad ibuntun sa third party. Balikan mo ang sarili mo. Tignan mo. Ano bang ugali pinakita mo sa asawa mo at bakit siya nagkaroon ng pagkakataong mag-isip na hiwalayan ka? Kasi napaka common na ibubuntun mo agad sa third party just to avoid blaming yourself that it is you and your attitude who broke the promise and the peacefulness of your marriage. So, aminin nyo man o hindi, maraming nagger, no? At kalimitan yung mga nagger, ito pa yung mga taong hindi marunong magbanat ng buto. Ito pa yung mga taong nasanay lang na inaabutan ng mga asawa nila. So, kung nandun ka sa puntong yon or sa side na ganyan, huwag mong isumbat sa mga husband ninyo or sa mga wife ninyo na kayo na sa bahay, sila nag-iintrega lang ng pera. Dahil kung binalikan mo ang seminar ng kasal bago kayo ikasal, alam mo kung gaano kabigat ang responsibilidad ng pagkakaroon ng isang pamilya, lalong-lalo na kapag hindi pareho kayo handa. Wala kayong pera, wala lahat. Di ba? Hindi naman pwede yun na isandal lahat sa pamilya at sa magulang or sa kapatid o kahit kanino.
Yun dapat pag-isipan nyo bago kayo at